Noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel, nagkaroon ng tagutom sa lupain ito. Kaya si Elimelech na taga Bethlehem, na sakop ng Juda, ay pumunta sa Moab kasama asawa at 2 anak niyang lalaki, para doon manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay si Naomi at 2 anak niya ay si Maren at Kilion. Mga angkan sila ni Ephrata na taga Bethlehem. Habang naroon sila sa Moab, namatay si Elimelech. Kaya si Naomi at 2 niyang anak na lalaki ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak niya ng mga Moabita. Ang pangalan ng isa ay Orpa at Ruth naman ang isa. Paglipas ng mga 10 taon, namatay si Malon at Kilion. Kaya si Naomi na lang ang naiwan. Nang mabalita ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mabuting ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Juda. At habang naglalakbay na sila pabalik sa Juda, sinabi ni Naomi sa 2 manugang niya, "Mga anak, umalis na kayo sa inyong mga ina. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa pagiging mabuti ninyo sa akin at sa inyong mga naging asawa. Loobin nawa ng Panginoon na mapangasawa kayo muli at magkaroon kayo ng maayos at magandang kalagayan sa inyong bagong tahanan." Umalis na kayo, wala na kayong mapapala sa akin. Matanda na ako at hindi ko na kaya pang mag-asawa pang muli. Ipagpalagay nga natin na makapangasawa ako ngayong gabi. Aantayin niyo ba sila? Isasaalang-alang niyo ba ang inyong pagmamahal para sa kanila? Hindi maaari mga anak dahil mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo. Dahil pinapait ng Panginoon ang buhay ko. Umuwi si Orpa, pero sunod naman ay nagpaiwang kasama si Naomi. Bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan mo at sa kanyang Diyos. Kit, sumama ka na. Huwag niyo po akong piliting iwan kayo. Dahil kung saan kayo pupunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo titira, doon din ako titira. Ang iyong mga kababayan ay aking magiging kababayan. At ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Panawag, pagkasaan daw ako ng Panginoon na mabigat. Kung magkakahiwalay tayong dalawa, maliban na lang kung kamatayan na makakapaghiwalay sa ating dalawa. Nang makita ni Naomi na desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang siya. Kaya nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay hanggang sa nakaping sila sa Bethlehem. Ang lahat ng tao ay nabigla sa kanilang pagod. Sino yung may bait mo? Huwag ninyo ako tawagin Naomi. Kung hindi tawagin ninyo ako Mara. Sapagkat pinapait na makapangyarihan ng Diyos ang buhay ko. Umalis ako dito na nasa akin ang lahat. Ngunit ibinalik niya ako walang wala. Kung kaya tawagin ninyo akong mga Mara. Sapagkat pinapait na makapangyarihan ng Diyos ang buhay ko. Nagsimula pa lang ang anihan nang sebada na dumating si Naomi sa Bethlehem kasama ang manugang si Ruth ng Moab.